Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto na nga, pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagsalita na patungkol dito sa umuugong na balita na ang itong House of Representatives, mga ilan-ilan dyan, yung mga pasaway dyan na mga congressman, ay may plano na naman sila na ipa-impeach at magsampa sila ng bagong impeachment complaint laban dito kay VP Sara. At ngayong kaninang umaga, nagpalabas po ng official statement itong si Vice President Inday Sara Duterte, okay? Yan, babasahin natin yan at magre-react po tayo dyan, okay? Kung anong ibig sabihin ni VP Sara. Eto, pangalawa nating pag-usapan ay itong pulpul, no? Pulpul na political analyst na si Ronald Llamas ay binabanata niya itong si Rowena Guanzon sa nangyari sa mall nung naggalit po itong si Attorney Rowena Guanzon sa isang dayuhan doon. Eh di syempre, hindi po magpapatinag at hindi po magpapatalo itong si Attorney Rowena Guanzon ay rumesbak kaagad, okay? Babasahin natin yan kasi po nakakatawa po itong si Ronald Llamas, no? Hindi ko nga maintindihan bakit hanggang ngayon yung mga mainstream media ay lagi itong kinukuha at ini-interview na wala namang laman ng utak nito kundi dilawan, okay? Wala naman sa hulog ang kanyang mga argumento. Oh, yan ang hindi ko maintindihan dito sa gurang na political analyst na ito, okay? At pati si Cathy Binag napa-share dito sa sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Okay, mamaya babasahin natin 'yan at magre-react rin tayo diyan, no? Di tayo pwedeng kumalma dito sa mga dilawang utak na ito ni Ronald Llamas, okay? At last but not the least ay papanoorin po natin itong interview ni Rimulya kay Karen Davila. Medyo na-shock itong si Karen Davila sa mga sagot nitong si Ombudsman Rimulya kasi sometimes nakaka-shock naman talaga mga bending the law niya 'Di ba? Nakaka-shock yung mga ombudsman na nagbi-bending the law ang kanyang mga galawan. Mamaya pakinggan natin si Rimulya, no, para fair naman tayo dito. Huwag muna tayong manghusga kundi react lang tayo kung ito ay patungkol po sa mga kalaban ng mga administrasyon, ng mga Duterte ba na tinanong ni Karen Davila itong si Rimulya. So magre-react tayo, okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto na nga, no? Ipapakita natin itong official statement ni Vice President Inday Sara Duterte. Patungkol po ito sa yung mga kalaban ng mga Duterte ay may plano silang magsampa na naman ng bagong impeachment laban kay VP Sara. Kasi ang sabi nila, ang ruling daw dyan is at least, no, ay pwedeng magsampa ng paulit-ulit itong impeachment kada isa, no? Isang impeachment complaint sa isang taon, okay? So, ine-expect ko na yan na taon-taon meron talagang impeachment. Why? Because desperado sila kay VP Sara. Anong ibig sabihin? Sa madaling salita,
threatened sila ni VP Sara. Kasi alam nila na kapag tumakbo ito si VP Sara sa 2028 ay mananalo ito. And the only chances that they will win sa 2028 ay magsampa lang sila ng impeachment. Magsampa lang at magsampa hanggang ma-impeach si VP Sara. Ang tanong ko dyan, hindi ba kayo nahihiya sa taong bayan? Di ba? Itong si Dilima, ito sina Atinio, sino pa? Yung mga atat dyan, si Aklaan, no? Yung ngiwi Aklaan na si Nyada, sino yun? At lahat ng mga, si Hontiveros, yung mga kalaban ni VP Sara, lahat kayo, maangkakapal ng mukha ninyo, pati itong si BBM, si Martin Romualdez, at kung sino pa dyan. Sobrang kapal ng mukha ninyo na ang iniisip nyo lang ay impeachment. Hindi na kayo nahiya sa taong bayan na itong vice president na ito ay ito yung gusto ng taong bayan na maging presidente sa 2028. Okay? Ganun kasimple. Okay? So ngayon, nagpalabas na po ng statement si VP Sara sa mga nagpaplanong magsampa ng impeachment. Okay? So sabi dito, the latest pronouncement by some members of the House of Representatives on a new impeachment complaint is not surprising. Pati nga ako, hindi ako nasusurprise dyan. Kasi yung taong atat, no, na yung atat kang maging presidente sa 2028, ito mga kalaban ni VP Sara, nafe-feel kasi nila na wala na tayong chance dito kasi nandyan si VP Sara. Di ba? So, ngayon pa lang ay talagang ipapahamak na nila si VP Sara. Okay? They are preparing. Instead na itong mga kongresista na ito na laging inaatupag ay impeachment, instead na sila po ay gumawa ng batas para sa ikakabuti ng bansa natin o ikakabuti sa mga buhay ng taong bayan, wala na silang inatupag kundi ang impeachment. 'Di ba? So meaning to say, ang kanilang pansariling interest lamang po ang kanilang inaatupag. Impeachment. Kasi kung ma-impeach si VP Sara, masaya sila. Kasi takot sila na si VP Sara kapag presidente na yan, ay ang mangyari, malaki ang chance na sila po ay matatanggal, sila po ay makakasuhan, kasi ang dami pong, especially itong administrasyong Marcos, no? As we observe sa mga statements ng mga batikang lawyers, marami raw ginagawang paglabag sa batas itong administrasyong Marcos. Siyempre, kung si VP Sara na ang maging presidente, kakasuhan talaga yan. 'Di ba? Hindi papayag ang mga kaalyado ni VP Sara na yung ginawa nila kay Tatay Digong at sa gagawin nila ngayon kay Bato de la Rosa, sa mga ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming mga violations. Kaya nga sabi ko sa mga government officials, do not be loyal to the president. Be loyal to the Constitution sa bansang ito, sa flag natin at sa taong bayan. Kasi ang mundo ng politika ay paiba-iba yan. Sometimes nasa taas tayo, sometimes nasa baba tayo. Kung ngayon sa 2028, parang sigurado na akong si VP Sara at ang mga kalyado ng mga Duterte ay nasa taas na naman sila. So ano mangyari? Sa ginagawa niyong paglabag sa batas ngayon sa administrasyong Marcos, ay wala talagang ibang gagawin ang mga lawyers ay kundi kakasuhan yung mga lumabag sa batas. 'Di ba? Ganun lang kasimple. So, hindi po na-surprise itong si VP Sara kung ipa-impeach siya ng ipa-impeach. Okay? Its timing reveals a pattern that has become all too familiar. 'Di ba? So, may nakikitang pattern silang VP Sara. At sa tingin ko, VP Sara,
ang masasabi ko lang sa inyong opisina, sa Office of the Vice President, expect na kayo na taon-taon na naman yan ang impeachment. Meron kang impeachment sa 2026, 2027, at sa 2028. Expect na natin yan at araw-arawin kanilang babatikusin. At tingnan lang natin kung maniniwala ba ang taong bayan. Di ba? Sabi pa dito, ano ba itong lumilipad sa aking mukha? Not long ago, Senator Cheese Escudero, Representative Toby Tiangco, and several House members revealed that back in February 2024, signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. 'Di ba? Kung matatandaan natin, merong mga congressman na mismo noong panahon ng kampanya noong 2025, yung last April, May, may mga kumakalat na mga videos ng mga kongresista na umaamin sila na wala silang choice kundi to vote for the impeachment of VP Sara kasi kung hindi sila boboto, wala po silang budget yung mga proposed nila. 'Di ba? Ganyan po sila kapal ng mukha diyan sa House, no? At that time, si Martin Romualdez ang House Speaker doon. Ganyan kakapalan ng administrasyon. Kung kapal itong si Martin Romualdez, mas kapal talaga itong si Liza at si Bangag. Okay? So, sabi pa dito, no? Signatures for my impeachment were being courted in exchange for the allocations. Their statements have unmasked the truth that the impeachment complaint against me was never really driven by principle but by price. Yung pagsampa ng impeachment laban kay VP Sara, hindi po yun na heartily ang kanilang pag-impeachment kasi naniniwala sila na corrupt si VP Sara or may ginagawang illegal si VP Sara na it will violate our constitution. Hindi po. Nag-file sila ng impeachment dahil sa pamumulitika. Nag-file sila ng impeachment for their insecurity ni VP Sara. Nag-file sila ng impeachment dahil gusto nilang mamuno sa 2028. At I'm sorry to tell you, kayong mga kongresistang ganyan, hindi po yan papasa sa judicial system natin, especially sa Supreme Court. Hindi po yan papasa. Sa Supreme Court pa lang, sasabihin na yan, basta involve ang pamumulitika sa impeachment, hindi talaga yan tutuloy ang impeachment. Okay? So, ganyan po kayo kabobo actually, mga congressman dyan. Yung mga pumirma, okay? Bobo kayo. Ganun lang ka-simple. Despite such revelations, sabi dito ng Office of the Vice President or statement ni VP Sara, no inquiry or investigation was conducted to hold anyone accountable for the billions of pesos that were squandered on political warfare when they should have been used to serve the Filipino people. 'Di ba? Mas tinuunan pa nila ng pansin ang impeachment ni VP Sara. Pero dyan sa House of Representatives, sobrang ang kapal ng mukha nila na sa sobrang daming reklamo ng taong bayan dito sa flood control anomaly, walang ni isang inquiry or investigation na kinandak nitong House of Representatives. Wala man lang na held accountable dito sa bilyon-bilyon na nawala na pera. Ganyan po sila kakapal ang mukha. Okay? Wala silang pakialam sa taong bayan, sa totoo lang. Sabi pa dito, now, this constitutional mechanism is being dangled once again as a bargaining chip right before the 2026 national budget is passed. To those who continue to exploit the impeachment process,
stop hiding behind the language of good governance. 'Di ba? Kung maalala po natin, Shemenet itong si Zaldico, 'di ba? Siya talaga yung nangunguna na very loud na ipagpatuloy ang impeachment ni VP Sara kung ano-anong ginagawa niya. And look at now, what happened? Sila-sila na yung mga nagbatuhan ng putik ngayon ang administrasyon. Si Zaldico, pinagbibintangan na ngayon itong si Martin Romualdez, BBM, F. Eliza at si Sandro Marcos. Now, ang tanong, totoo ba ang mga binabanggit ni Zaldico o mga accusation ni Zaldico? Well, naging totoo yung sinabi ni VP Sara. Akala nga ng iba, yung mga kalaban ni VP Sara, yung mga dilawan, mga kakamping, na gumagawa lang ng ingay si VP Sara. Ano ngayon, naging may pruweba pa nga, di ba? Yung sinabi ni VP Sara, ang daming mga sinabi si VP Sara, nako-connect na natin ngayon. Okay, tama talaga yung sinabi ni VP Sara. Nung sinabi ni VP Sara na 2 tao lang ang nag-control ng budget ng Pilipinas. Di ba? Akala nila propaganda lang yun ni VP Sara. Pero look at what happened now. Talagang tumpak na tumpak. Kasi once meron pong magbibitiw ng salita itong si VP Sara, totoo yan. Never nagpalabas ng statement ang mga Duterte na wala silang pinanghahawakan na hindi totoo. Yan ang masasabi ko dyan. Yung naniniwala si VP Sara na bangag si BBM, alam ko na yan na may alam si VP Sara patungkol dyan because kitang-kita natin since then gaano ka close itong si VP Sara at si Senator Amy Marcos. At talagang pinag-usapan nila yan. Kasi kung si BBM, kung hindi pa yan bangag, dapat dinefend na yan ni Senator Amy Marcos. Kapatid niya yan Tapos kung alam ni Senator Amy na hindi totoong bangag yan, hindi gumagamit, masasaktan talaga yan si Senator Amy. Pero wag ka, kasi hindi po siya nasasaktan, kundi talagang kinonfirm niya na tama yung mga bintang laban kay BBM. Di syempre itong si VP Sara at si Senator Amy, hindi talaga maiiwasan na mag-usap-usap sila patungkol dyan. Diba? Kaya alam ko na may alam itong si VP Sara patungkol dyan. Okay? Alam nga ni VP Sara, early in the morning, ang baho na ng bibig ni BBM, amoy alak. Early in the morning. My God. Diba? Sabi pa dito, I have always stood ready to answer any allegation grounded in fact and truth. So meaning to say, handang-handa na po si VP Sara. Kung ano man ang sasabihin yung impeachment na yan, mga aligasyon ninyo, handa siyang humarap dyan at ipaglaban niya ang kanyang mga ebidensya laban dyan. But sabi niya, but I cannot remain silent. Hindi po ako mananahimik. While the impeachment process is being twisted into a budget-driven racket. Na itong impeachment na ito, alam natin na may rason sila. Kasi takot sila sa 2028. Yan ang lagi kong pinapaulit-ulit dito sa Don Mar TV. Takot sila kay VP Sara. Kaya impeachment na lang ang pinanghahawakan nila na chance na mananalo sila sa 2028. Okay? So, kayo na po humusga. Talaga bang takot itong mga dilawan na ito? Itong mga bangag na ito sa 2028? I-comment nyo babasahin natin yan sa comment section. Punta naman tayo dito sa usaping bardagulan, okay?
Itong si Ronald Llamas, akala nga natin, irespeto natin itong taong ito kasi political analyst. So, syempre, kapag political analyst ka, yung mga statement mo, yung may laman at pwedeng idebate, may argumento ka. Di ba? Kasi political analyst ang tawag sa'yo ng mainstream media. Pero nakakawalang respeto talaga itong si Ronald Llamas. Alam mo ba kung bakit? Nag-comment siya doon sa nangyari kay Attorney Rowena Guanzon. Yan ba ay political analyst o nakichismis ka talaga? Parang, alam mo, Ronald Llamas, no? Magsama kayo ni Gian Gasa. Oh, walang pinag-iba kayo ni Gian Gasa ba yun, babe? Yung pag-pronounce? Gian Gasa? Di ba? Wala kayong pinag-iba, Ronald Llamas. Kung marunong kang kung marunong kang bumanat sa mga ganitong mga sitwasyon katulad nitong nangyari ni Rowena Guanzon, para ka lang si Gian Gasa. Okay? Wala ang pagkina eh. Oy, sino bang media na laging nagpapa-interview dito kay Ronald Llamas? Matanda na itong si Ronald Llamas. Bulok na ito, no? Palitan nyo na ni Gian Gasa ito. Kasi bata-bata pa si Gian Gasa. Sila rin naman the same lang naman ang mga style nila. Wala na, bulok na. Amoy, sa totoo lang, itong si Ronald Llamas, amoy matanda na. Ha? Zian Gaza, babe? Zian Gaza pala. Sorry, I thought Gian Gaza. Zian Gaza. Kasi, kung political analyst ka, hindi ka sana magpo-post sa social media ng mga imagine ha, ito yung post niya. Bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala ako Rolex, saka Gucci. Di ba? Sino pinatutungkulan niya? Yung nangyari kay Rowena Guanzon. Kahit hindi niya babanggitin ang pangalan ni Attorney Rowena Guanzon. Anong point ko dito? Bakit nagre-react ako dito sa sinabi ni Ronald Llamas? Kasi political analyst ka, sir. Tapos pumapatol ka sa ganyan. 'Di ba? Buti kung si Attorney Rowena Guanzon ka na talagang walang preno yung bibig na prangkang-prangka. Ikaw, political analyst ka pero amoy matanda ka. Di ba? I mean, wala kayong pinag-iba ni Zian Gaza. Si Zian Gaza, may karapatan siya kasi ganyan naman talaga ang content niya, di ba? Makialam sa mga chismis. O di kung ganon, nakialam ka rin sa mga chismis-chismis na ganyan, mag-vlog ka na lang. Huwag ka na lang maging political analyst. Gayahin mo na lang si Zian Gaza. Isa bagay, si Zian Gaza, bata pa, ikaw, matanda na. Dapat ka nang palitan, no? Di ba? Yun lang ang aking comment dyan. So, hindi naman nagpapatinag itong si Attorney Rowena Guanzon. Sinabihan niya itong si Ronald Llamas. Okay lang yan. Pogi ka naman. Di ba? Pogi ka, Llamas. Sige, pogi ka, pero amoy matanda. Okay. Okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo nga ni di ba? Di totoo naman eh. Di ba? Naging kayo raw. Yan ang usap-usapan. Ang wag na tayong magbulahan ha. Direct to the point tayo. Ang pinatutungkulan po dito ni Attorney Rowena Guanzon, si Hontiveros. Hoy, Ronald Llamas. Tinanong man itong si Hontiveros doon kay, sino ba yung matanda? Matanda rin yung, nagtanong kay, ni Hontiveros at that time. Sino yun? Yung, kalimutan ko yung matanda na nag-interview kay Hontiveros. Tapos, nabanggit nila si Ronald Llamas na may something silang dalawa ni Hontiveros. Gusto mo ng bardagulan eh. Ang masasabi ko lang, Llamas pumatol si Hontiveros sa'yo? Yucks! Ew! Hontiveros, papatol ka pala sa mga amoy matanda? Yucks! Ew! At si Ronald Llamas naman, papatol ka?
ni Hontiveros, Ronald Llamas? Are you sure? Hindi lang ha. Nagtatanong lang tayo kasi yung nagtanong kay Hontiveros kasi nakalimutan ko talaga yung pangalan na yun eh. Dilawan yun, Dilawang reporter. Nabanggit silang dalawa. Pero dininay ni Hontiveros ha, dininay. Pero the fact na meron pong kumakalat na mga tawag doon, usap-usapan na kasi siya nga mismong reporter, nalaman nga niya, di ba? O kung ganon, yung anong tawag yun, yung love team ninyo, ang masasabi ko lang, yak! Sabi ng anak ko, kasi ganyan yung anak ko, maarte yung anak ko, yak! Ew! Yak! Yung bata kong anak, medyo hindi kasi sanay siya na lumalabas sa bahay. Kapag nakachinelas yun, tapos maglakad-lakad doon sa labas, no, tapos yung kanyang chinelas malagyan ng mga putik, no, kasi umuulan. Sasabihin ka ng anak ko, yak! Ew! Yak! Ew! Ganun rin ang masasabi ko sa love team ninyong dalawa. Yak! Ew! Nadamay patuloy yung anak ko. Okay, ito. Sabi ni Katibinag, ito rin yung comment niya dito sa post ni Attorney Rowena Guanzon. Hoy, kalbo! Ay, kalbo pala itong si Llamas. Sabi niya, hoy, kalbo! Huwag kang sinungaling. Sure ka, wala kang Rolex? Nagtataka din ako, paano ka naging political analyst? Sabi ni Katibinag, mag-focus ka na lang kay Madam Chair. Isa pa itong si Katibinag eh. Thank you po, Madam Chair. May love team po kami ni Madam Chair. Mag-focus ka na lang kay Madam Chair. Hilig ninyo sumakay sa isyo ng iba. Mga clout chaser ang fangit mo, na fangit pa ugali mo. Makipagdebate ka live kay Rowena Guanzon, correct? Nang magkaalaman kung sino ang mas may laman ang utak at magkaalaman din ano ang tunay mong motibo. Kakapal ninyo kunyari para sa bayan pero target Duterte? Correct. Si Llamas, tingnan nyo yung mga interview dyan sa mainstream media. Walang ibang layunin kundi sira sa mga Duterte, no? At tapos yung mga analysis niya sa politika, wala namang naging totoo. Ano sabi niya nung panahon ni Hontiveros? Ni Leni Robredo? Yung mga Duterte wala na. Yung si BBM raw, matatalo raw ni Leni Robredo. Anong nangyari? Sinong nanalo? Di ba? Ito si Ronald Llamas. Lahat na lang ng mga kandidatong sinuportahan, talo. Tapos, hindi ko maintindihan sa mainstream media, bakit ito pa yung pinapaniwalaan ninyo? Di ba? Ewan ko, naging bobo rin ito mga, mga mainstream media. Okay? Kakapal ninyo, kunyari, para sa bayan, pero target Duterte. Banatan mo din bangag government. Yes, hindi niya binabanatan ang gobyerno ngayon kasi pabor sa kanila. Hindi yung hyper-focus kayo sa mga Duterte. Mga itsura ninyo, di ninyo maayos, bansa pa natin. Tama talaga, di ba? Aga-aga, buisit ka. Tama ito. Actually, right, my point ka, Katibinag, no? Tingnan nyo yung mukha ni BBM, mukha ni Liza Marcos, sino pa? Mukha ni Llamas. Ito yung tatlo nating i-example, ha? Si BBM, si Liza Marcos, at si Llamas. Tingnan nyo ang mukha nila. Hindi nga nila maayos-ayos, pangiwi-ngiwi pa ang kunot-kunot ni Liza Marcos. Tapos ang bansa pa ipinakilandrakan ninyo na maaayos ninyo. Ayusin nyo muna yung sarili ninyo bago nyo ayusin ang bansa. Tingnan nyo si VP Sara. Tingnan nyo si Kong Paulo Pulong Duterte.
Tingnan nyo si Basti Duterte. Ha? Yung tatlo lang i-example ko. Mga gwapo at maganda. Ayos yung mukha. E di syempre, maaayos rin yung bansa. Pinapattern ko lang yung logic ni Cathy Binag, which is tamang yan naman. Si Cathy Binag, ang ganda-ganda niyan, di ba? Adik nga lang yung na-partner niya noon. Yung bakada ni BBM. Di umano ha, sabi nila, di umano. Di ba? Ang ganda-ganda niya ni Cathy Binag, kaya tumiwalag na siya doon sa jadik niyang boyfriend dati. Di ba? Bangag eh. Okay, kayo nang humusga dyan ha. Comment kayo. Anong masasabi nyo dyan kay Ronald Llamas? Punta na tayo dito ha. Meron pa tayong 10 minutes. Pakinggan natin si Bonjing Rimulya at tayo ay magre-react sa kanyang mga sagot dito sa mga tanong ni Karen Davila. Rimulya, pasok! Gandang araw. For our one-on-one interview today, makakausap natin ang sinasabi ng ilan na very controversial figure dahil nakasalalay sa kanya ang hustisya, ang hinihingi ng taong hustisya pagdating sa korupsyon. Matindi ang responsibilidad ng taong ito. Ang tanong, kaya ba niyang gawin ito with impartiality, with fairness? Kasama natin ngayon, Ombudsman Boying Rimulya. Ombudsman, hello. Hello. Gandang araw sa iyo, Karen. You've been an ombudsman for 2 months now. 2 buwan ka ng Almost 2 ombudsman. months. Oh. Almost 2 months. Kamusta ang trabaho, sir? Nasa kami naman, we go to work every day. And we try to get something done every day. Do you find your job to be difficult? Hindi naman. It's a matter of making decisions and directing people to do the right thing. If I'm given choices, then I have to make the difficult decisions. But they're not as difficult as we can imagine. Kasama yan sa leadership eh. Oh. I've always had to make tough decisions all my life. I've been a leader for a big deal of my life, a big part of my life. Kaya I'm used to it. Tapos na ang buhay ng ICI in 1 to 2 months. Is that It's correct? possible. It's possible. Okay. Siyempre, To be fair kay Rimulya ha, humahanga rin ako dati nito nung panahon sa ABS-CBN shutdown, no? Nung prangkisa. Kasi matalino si Rimulya. Pero ang hindi ko lang ako believe sa kanya kasi may bahid pa ring pamumulitika yung ugali nito eh. Yun lang naman eh. Kinakampihan niya masyado yung tuta rin ni BBM ba? ano na eh, we're facing into the job. We're getting acclimatized to what we have here. We're hiring more people. And I think by that time, we will be able to handle everything already. Nirekomenda ng ICI that the Office of the Ombudsman should file cases against Senator Bong Revilla and 10 others. Unang-una, gagawin niyo po ba yun? Ginagawa na namin. We're doing it. Marami kaming under investigation, pero marami kaming under preliminary investigation na rin. Yung ibig sabihin nun, in-inform na sila na meron silang reklamo at sumagot na sila. At mula doon, titingnan natin kung maggagawa kami ng information na ipa-file namin sa Sandigan Bayan or sa RTC, depending on the cases. So, Okay. Now, what would the case be against Bong Revilla if we think about it? Pangalawa na niya to. most of it will be, I think malversation will be the predicate crime, possible plunder. Pero yan, it's something that is ongoing right now. I don't know kung nasaan stage na yung preliminary investigation. Is there enough evidence against Senator Bong Revilla this time? I would say so. Okay. would But say is that based only on the testimony of former Undersecretary Bernardo? Meron pa kaming ibang tinitingnan. Our people are actively reinforcing our legal theories. But I cannot tell you everything. It's not our job to tell you everything within our power. Kasi nga, we're fighting lawyers also. May mga abogado rin sila. So we do not want to telegraph punches. When you were being chosen as ombudsman, there were fears that, number one,
Walang ombudsman na ever politiko. Walang ombudsman rin noon na cabinet secretary. Ikaw ang bukod tanging kakaiba. So with the case of Senator Bong Revilla, you are both from Cavite. Pareho kayong naging politiko doon. Ang pamilya ninyo. Doesn't this influence in any way, whether honestly, positively or negatively, to your family's political interests? Neutral. Family's political interest, it can suffer a bit. Hindi natin alam ang extent ng it will damage us or not. But nagsasuffer yung relationships. Kasi nga, our children know each other. They work with each other. Kaya medyo mahirap din kung titingnan. Kaya lang hindi ko naman pinili na gawin na itong bagay na to. Ito yung trabaho ko. So, it's something that's part of the job and I have to do it. Paano po yun pag gano'n, no? Kasi magkakilala kayo ni Senator Bong from Cavite pa. Do you take calls? How do you do it now bilang ombudsman? Sa totoo lang, walang tumatawag sa akin. Wala. Wala. And would you take calls? Hindi na rin siguro. I've tried avoiding that also with Martin Romualdez. Na wag na kami mag-usap. Kayo ni Martin Romualdez, you belong in the same fraternity. Yes. And he joined when I was the leader of the fraternity. That's very significant in our tradition. But this is life. It's real life and it's for the country. Ano yan eh? Nasa hierarchy of values namin yan. Bansa muna. Country first. You mentioned former Speaker Martin Romualdez as having accountability Of course. and responsibility for actually keeping Zaldico as the Finance Appropriations Committee Chair. For choosing him, number For one. choosing him. Yes. Tapos tatlong Keeping him. Oh. Oo. Pero binanggit... Sabi ko nga, at the very least, gross inexcusable negligence. At the very least, ang kanyang responsibility. He was negligent in not controlling Saldico's actions. I think that's very apparent. Or yung sinabi ni Ronnie Puno na hindi siya umuupo doon sa BICAM, small committee, kasalanan ba yun ng speaker? Di negligence yun, di ba? Kaya any which way, ano yan, iba-ibang klaseng responsibility yan. But negligence, but gross inexcusable negligence is criminal in nature already. Criminal na yan. Hindi na yan pwedeng isang tabi. Kasi nga, yung gross inexcusable negligence is something that's also criminal already in nature. Pero ano yan, that's all the alternative. But we're looking at other theories and we're looking at certain conspiracy theories that happened. But ano lang yan, saka na natin i-flesh out yan. Kasi nga, maaga pa sa laro. Now let's talk about Zaldico and his videos. Do you believe them? Parang AI eh. Yung video, Kasi marami yung boses niya, parang masyadong... Grabe. Kahit nga bata Remulla, alam na hindi yun video yung... Ay, hindi AI yung kay Zaldico. Sasabihin mo nga yung AI. Pati nga lawyer ni Zaldico ha, lawyer na yun ha, attorney na yun, confirm na hindi po yun AI. Si Karen Davila na-shock pag sabi mong AI yung, hindi AI yung video Remulla, ano ka ba? Grabe naman itong si Remulla. Hindi, parang ako lang, when I saw many parts of it, parang hindi ako masyadong at home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. but do you believe... Tsaka ang dami kasing cuts eh. Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat dyan, So yun ang basihan mo na AI? tuloy. Dapat dyan, walang putol. Dapat dyan yung ganun talaga, yung talagang offhand sinasabi na walang censorship. Pero pag niredact mo yan, meron ka tinatago. Ano tinatago? Zaldico ha, nananawagan ako. Magpalabas ka ng video na lumakad-lakad ka naman, Zaldico. Sabihin mo, Zaldico, kay Remulla ha, na hindi po AI. Magpalabas ka ng bagong video na hindi po yun AI, Zaldico. Naku po. Tago nila. Pero may mga binanggit si Zaldico. Pero maraming bagay doon na may factual basis. That we're taking the lead on that. Siyempre, Like what, for example? ano yan, alam mo dito, yung mga fact-finding teams, they're all aware of that. And they're not setting aside anything. And they have no instruction to do anything like that. I don't even know many of them in the fact-finding teams.
Pero I trust them with the job. This is an institution, Karen. It's not about me. It's about how the institution acts on this problem. But for example, binanggit ni Zaldico na tinawagan siya ni former Budget Secretary Mina Pangandaman, humihingi ang Pangulo ng 100 billion pesos worth of projects. Si allegedly, alam na ni Yusek Adrian Bersamin, di ba? Alam natin ang buong kwentong to. Iniimbestigahan ba ng Office of the Ombudsman? Number 1, si former ES Bersamin. Former Budget Secretary Pangandaman. Ongoing. Yes. Pati si Yusek Adrian. Ongoing. Yusek Trijev. Ongoing. Ano yan Wag puro salita. Remulla ha, ipakita mong ebidensya na ongoing yung mga investigation na yan. Nasa responsibility namin yan. It's not all about power. It's about responsibility. You cannot set aside anything that will seem to harm the Filipino people. Dapat yan, lahat yan, aware ka. Ongoing lahat yan. Oo. Pero kung ongoing ito, it means ang naging basehan ng investigasyon is the testimony of Zaldico. Meron pang iba eh. Meron kasing mga statements pa si Bernardo. May statement sila Alcantara. Meron pa naman ibang statements na naging basehan. Kaya if they coincide, then kasama na yan. What is your relationship with former Executive Secretary Bersamin? It was good in the beginning. But we had our disagreements already later on. But then how can he feel sure that you will not use your office, the powers against him now? Hindi ako abusado, Karen. I've never been known to abuse any of the powers given Yung ginawa nyo kay Duterte. Hindi yun abuso? to me in my whole life. This is my 7th position in government. And not a single case was filed against me for how I conducted myself in office. All of them. Sige nga, ipaliwanag mo nga yung anak mo na nahulihan ng droga. Sige nga, ipaliwanag mo nga yun ng detalye. Kasi ang taong bayan nagtatanong patungkol doon, di ba? Wala naman sa aking reklamong gano'n eh. Hindi ako abusive. I've never been abusive about power. Kasi nga, I look at it as responsibility. And Karen, more than anything else, I'm a leader of people. That's just what I do. I lead people. Pabalikan ko itong Zaldico, alright? So you felt it was AI and yet, Hindi naman, may mga portion doon na parang AI yung sing-song na boses. Hindi, yun lang nakita ko. Hindi ko pinanood lahat eh. but you are not saying it's untrue or true. Hindi ko You're sinasabi neutral. yun. Hindi ko sinasabi yun. Kaya lang nga, Supreme Court nga nag-decide na, di ba? Sinabi nga nila, pag ikaw ay fugitive from justice, you're not allowed judicial relief. Di ba? Kasi nga, ano yan eh, hindi ka naman pwedeng pumunta sa social media at yun na lang ang avenue mo. Dapat dyan, yung justice system, ilalang mo. If you're a fugitive, may tinatago ka. But moto proprio, iniimbestigahan nila based on his testimony. Hindi kasi ano yan, everybody's aware here naman eh. Pag yan lumabas sa Facebook, at yan ay napag-usapan ng kahit konti lang, diretso na yan dyan sa mga lamesa ng investigador natin. Ako, naniniwala ko na iniisa-isa yun ni Zaldico para may highlights in every accusations na kanyang ginagawa. Yun ang sa akin ang pagkakaalam ko. Kasi kung isang bagsakan lang yung accusation, marami pong ma-overlook. Di ba? How can you bring Zaldico home? Maraming paraan yan, Karen. Maraming paraan yan. Na social media will play a big part. I think. Okay? But then, kanselado na passport niya. Most likely, Immigration to immigration. okay. Oh, immigration is one issue. Di ba? Maraming pa ibang Eh, paraan paano yan. kung nasa Portugal siya? Walang extradition treaty. The Portuguese might get very mad if they know that there's somebody who committed crimes or are hiding there. Oh, di ba? Gumawa na naman siyang sitwasyon. Pinangunahan na naman niya ang Portugal. Now, how can you be sure na ganun talaga ang reaksyon ng Portugal, di ba? I don't think they want that thing for their country. But do you really want to bring him home? Kasi ang pananaw ng ilan, ayaw naman nila iuwi si Zaldico kasi ang daming alam nun. Correct. Gusto ko siya iuwi. Ako. Gusto ko siya iuwi. Ikaw personally. Siyempre. What can you offer him pag umuwi siya? Hindi, yun, mixed bag na yan. Kasi nga, yung immunity, mga ganon, mahirap muna pag-usapan yan. Kasi nga, hindi ko alam saan siya manggagaling kung anong kanyang linya. So wala pa kami pinag-uusapan. Kaya wala ko iaalok.
umuwi muna siya. At dapat alam ng tao, kahit na dati siyang congressman, even if he's resigned, pwede nyo pa rin siyang kasuhan. Siyempre. Oo. Oo. Yeah. Oo. He committed it when he was in public office. The crimes were committed when he was in public office. The PCIJ came out. Okay, so yun ang lahat kay interview patungkol kay Zaldico. May pa ito, continuation pa ito sa susunod kong vlog, itong kay Karen Davila. So abang-abangan ninyo ang susunod natin na vlog patungkol dito sa mga issues pa na mga mahalaga. Okay? Pero sa ngayon, comment, react po kayo, anong masasabi nyo kay Rimulya? Umabuso ba siya sa kanyang power? O nagtatrabaho lang talaga siya ng tunay? Kayo nang humusga ha. I-comment nyo, ilatag nyo ang inyong argumento. Kung hindi po kayo naniniwala kay Rimulya, paki-explain. Okay? Kung naniniwala kayo, paki-explain. Okay? So guys, paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makapanood. At subscribe na rin sa mga first time lang dito sa aking channel na bumisita. Libre lang ang subscription, walang bayad yan Updated pa kayo sa ating mga balita kung pindutin nyo ang subscribe button. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.